po ng ating vlogs, Badong Rattles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ano ba pag-uusapan natin? Si Mike Abe po, nako, tumatandang paurong na talaga to si Mike Abe, no? Kapapak check lang po ng ABS-CBN kay Romualdez. Pinangangalandakan po ni Mike Abe na fake news itong mga DDS o mga Duterte supporters dahil po sa pinapalaganap ito pong hindi daw imbitado, no? Sakit na sakit kasi si Mike Abe. Kinakailangan nilang pangatwiranan na hindi talaga imbitado. Alam mo Mike Abe, no? Ang bilis niyong mag-akusa ng fake news, hindi mo na yata alam kung ano ibig sabihin ng fake news eh. Ano ka pa naman? Supposedly isa kang journalist, no? Kung yung fake news lang ay hindi mo maintindihan kung ano ibig sabihin, wala kang karapatang magbalita. Kaya ito po si Mike Abe, ang isa po sa patunay na talagang nilalamo na ng buo ng mga vlogger itong mga media man, no? Itong mga press, mga media, nilalamo na kayo ng mga vlogger. Dahil sa talino ng mga vlogger, talagang na-expose ang mga katulad nito ni Mike Abe. Pag-uusapan din po natin, ito pong may maganda tayong nakita. Alam niyo naman, sa Sabado't Linggo, walang ganong balita, no? Pero marami pong mga nagpo-post. Babanatan po natin 'yan, no? Ito po, may mga magandang post dito na yung pangangantyaw nila na irrelevant si VP Sara. Alam niyo, napuna ko lang, nakatutok po lahat ng mga kalaban nating politiko, no? Nakatutok sila lahat dito sa EO 81, no? Yung pagtatanggal, no? Tuwan-tuwa po sila lahat, atake sila eh. Alam mo, may kumpas talaga eh. Lahat ng vlogger, ni BBM, lahat ng media, lahat ng politiko, kinalimutan na muna nila, no? Ano na nangyari sa inyong impeachment? Ano yan? Pahihinugin yung impeachment? Dahil hindi po kumakagat yung mga tao sa impeachment? Kinakailangan po nilang wag mag-ingay sa impeachment eh. Bakit po? Nakaamba yung malaking rally ng Iglesia ni Cristo. Ayaw nilang sumabay ngayon na magdeklara ng impeachment, no? Ayaw nila ngayon before, no? Ang pinapalaganap po nila ngayon dalawa. Ito pong pagtatanggal kay VP Sara sa National Security Council. Pinag-uusapan po 'yan ng mapa-anti-Duterte ka, mapa-pro-Duterte ka, mapa-anti-Marcos ka, mapa-pro-Marcos ka. Yan po ang pinag-uusapan ngayon. So sa makatuwid, nagtatagumpay po yung may pakana nito, no? Na isantabi muna yung usapin sa impeachment. Bakit po hindi pwedeng pag-usapan muna nila yung tungkol sa impeachment? Gagalitin lang nila yung Iglesia ni Cristo na nananawagan ng malaking rally para wag nang ituloy ang impeachment. 'Di ba? Tatantyahin nila yan eh. Pag maraming naipakitang puwersa yung Iglesia ni Cristo at maraming sumama, kaya pagkakataon natin to, no? Suportahan natin yung rally ng Iglesia ni Cristo, maski ano man ang relihiyon nyo. Kasi yun pong pinaglalaban nila. Yun pong ayaw nilang magkaroon ng impeachment. Tahimik muna sila eh, di ba? Talagang dito muna tayo, atakihin muna natin si VP Sara dito sa NSC. Ipatanggap muna natin sa kanila itong pagkawala. Thank you very much kay June Retaso sa pagbibigay ng ng Canadian $299 na pangkape. Okay. Ano pa ba mga pag-uusapan natin? Pag-uusapan din po natin, yan, pabalik-balik po itong
Pabalik-balik po 'tong, si Duterte ang dapat sisihin sa mga utang ngayon, sa pagkakalaking utang natin ngayon. Yan po mapag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin, unahin na po natin to, no, si Mike Abe. Talagang paurong po to, no? Paurong, tumatanda kang paurong, Mike Abe. Ikaw, nakilala ka, Media Man, SMNI. Thank you very much, Kiki, sa 800 yen. Nakilala ka sa SMNI, tapos sikat na sikat yung pagdadabog mo nung pinupuna ka ng ni Pastor Kibuloy. No, nag-walk out ka, binato mo yung mic. Okay. Basic na basic, no? Ano ba ang meaning sa'yo ng fake news? Di ba? Ang fake news, hindi totoo ang balita. Fake nga eh. Okay. Ang binabalita namin, mga Duterte supporter, hindi imbitado si BBM sa inauguration ni Donald Trump. Tanong, ano ang mali doon? May mali ba doon? Pwede mong matawag yun na fake news, no? Pwede mong tawaging fake news yan, Mike Abe, kung inimbitahan si BBM. Tanong ko sa'yo, inimbitahan ba si BBM? Hindi pala inimbitahan eh. Kaya walang fake news. 'Di ba? Walang fake news. Unawain mo. Lapit mo ulo mo, Abe. Uuntugin ko lang. Medyo pumupurol na eh. Pag ang balita mo naaayon sa katotohanan, hindi fake news yun. Ang tanong, inimbitahan ba ni Donald Trump sa kanyang inauguration si BBM? Hindi inimbitahan. O asan ang fake news doon? Huwag mong sabihing fake news yung totoong balita. Anak ng pupa naman, no? Ngayon, kung kinokontra mo yung pananaw namin, opinion namin yun eh. Ang opinion namin, nakakaawa si Marcos dahil hindi siya imbitado. Di wag kang maawa, sabihin mo nakakatuwa at hindi inimbitahan si Marcos. Fake news ba na hindi imbitado? Ikaw mismo, alam mo na hindi imbitado. Kaya po marami pong hindi nakakaalam ng fake news at hindi fake news. Ang fake news po, kabaliktaran ng katotohanan. Pag totoo po na hindi imbitado, hindi po fake news yun. Ngayon, kung kami ay naaawa kay Marcos at ikaw ay natutuwa at hindi imbitado si Marcos, magkaiba tayo ng opinion, magkaiba tayo ng pananaw sa isang balita. Hindi po pwedeng porket magkaiba tayo ng pananaw. Ako, naaawa ko kay Marcos. Bakit? Sobra-sobra pagsisip-sip niya. 'Di ba? Sobra-sobra pagsisip-sip niya. Tapos hindi siya imbitado. Yun eh. Ngayon, kinote niya si Romualdez. Kaya daw fake news tayo dahil sabi raw ni Romualdez, yung hindi si Martin yung Romualdez na ambassador sa US. Kinote niya, nakamag-anak din. Walang hiya sa na to eh. Sa gobyerno na to, walang hiya. Kamag-anak ko yan, i-appoint ko yan. Di ba? Kung sa Duterte nangyari yan, ako. Malaking usapin nga sila sa kanila, in-appoint na kaibigan. Yan pang kamag-anak.
Appointed lang yan eh. Hindi naman po binoboto yung ambassador eh. Pero dahil Marcos sila, ang katwiran nila, inappoint ko siya na ambassador, ano ngayon? May magagawa ba kayo? Kamag-anak ko yan, ano ngayon? Siga eh. Siga po tong gobyerno natin. Okay. Naintindihan mo na, Mike Abe? Ngayon, ang sinasabi niya, kinote niya Romulo, si Romualdez, si Ambassador Romualdez. Wala naman daw inimbitahan na ibang world leader. Kaya fake news tayo. Kasi dinidiin natin, nakawawa si Marcos kasi hindi inimbitahan. Alam mo, kung sanay na sanay ka na pinifeedan ka lang ng balita, pwede kang mag-research, Abe. Mike Abe, may tinatawag tayong Google. Alam nyo, dyan namin talo tong mga banban ng mga media man na to. Opo, banban kayo. Alam nyo kung bakit? Umaasa lang kayo sa mga scriptwriter, writer ninyo. Umaasa lang po kayo, nagbabasa lang kayo ng balita. Hindi ko po sinasabing lahat ng media man. Merong mga matatalino eh. Di ba? Katulad nito ni Ted Filon. Eto ni Karen Davila. May mga talino yan ng konti. Pero ngayon, na-expose kayo sa pagsikat ng mga vlogger na kami po ay may sariling channel. Napapakinggan na kami ngayon ng mga tao. Nakukumpara yung mga media man na nagbabasa lang at yung mga vlogger na marurunong magsuri. Nakukumpara ng tao kung gaano kayo kabanban kumpara sa amin. Hindi po ako nagyayabang, hindi po ako nagsasabi po ako ng katotohanan. Biruin mo yung fake news. Yun na lang eh. Paano mo sasabihin yung fake news? Pareho tayo na sinasabi. Hindi imbitado si Marcos. Ano ang fake news doon? Ang opinion po ay hindi news. Yun po ang pagkakaiba ng mga matatalino at walang utak eh. Yung mga walang utak, pati yung opinion ng iba, gusto nila pareho kayo ng opinion. Pag magkaiba kayo ng opinion, fake news ka. Hindi po news ang opinion. Okay, isang balita, pwedeng magkaiba tayo ng opinion. No? Ayan. Hindi po ako nagyayabang. Hindi po ako mayabang. Pero mas matalino ako sa marami sa mga hinayupak niyan. Alam nyo kasi yung talino, parang ano yan eh, parang kutsilyo. Yung utak kasi, parang kutsilyo yan. Dapat hinahasa din. Dalawa po ang nagpapatalino sa isang tao. Pagta-travel at saka pagbabasa. Huwag na po tayo. Okay, sagutin po natin. Yung kinukot mo lang si Romualdez at akala mo totoo na, pwede ka naman mag-google. No? Pipindutin mo lang, Abi. So yun mo ron, itanong mo, may inimbitahan pa bang world leader si Donald Trump sa kanyang inauguration? Lalabas doon, Xi Jinping inimbitahan ni Donald Trump. Xi Jinping inimbitahan kasama ng ibang mga world leaders. Pinak-check na yan ng ABS-CBN. Wag na kami. Matagal na namin pinak-check yan eh. Bago po ipak-check yan ng ABS-CBN, pinak-check na namin yan si Romualdez. Hindi totoo na walang inimbita. May inimbita si Donald Trump. Katunayan, si Xi Jinping inimbita niya. Ngayon, Abe, siyempre, hindi ka aamin. Di ba? Kahit na pinopoint out na sa'yo na mali ka, ganyan talaga pag mahina utak eh.
Ang mga matatalino po, 'pag na-realize nilang mali sila, aaminin sila, "Ay, oo nga pala. Oo nga pala, tama ka." 'Di ba pala oo nga 'no, nariyan ba si Sandy Escolano? Diyakitan na natin at mahaba na usapin. Hindi, nagbibiro lang po ako, nagbibiro lang ako. Gusto ko lang asarin 'tong mga media man na 'to. Gusto lang nating imbitahin. Kaya tayo ng asar. Maraming salamat pala, ang ganda, oh. Number 52, 'wag nating kalimutan si Kibuloy. Oh, yung mga Duterte ano po, tumatanggap po tayo ng t-shirt, poster para makabit naman kayo diyan na nakita niyo yung ngiti ni pastor, oh. Siya lang nagbigay, alam nga namang siya lang nagbigay ng, kalendaryo at, bowler. Shin Hari, thank you very much sa $5 na pangkape. Ayan, hindi po tayo nagsisimula pa lang po tayo, may nakalimutan lang akong i-adjust dito po sa atin para hindi na tayo at hinahanap ko na si Sandy Escolano. Anda saan na ba, nariyan ba? Kung wala naman, paano natin jadyakitan 'yan? Hindi po ako marunong maghanap ng wala rito, madjadyakitan. Hindi ko po kaya 'yun. Ang lakas mo sa mga tao rito, Sandy Escolano, Okey. Ayan, tapos na tayo sa utang natin kay Sandy Escolano, Balik na tayo rito sa topic. Punta na po tayo sa iba. So sa madaling salita, yung pinagbabasihan mo, Mike Abe, na sinabi ni ah, Romualdez, ni Ambassador Romualdez, na fact check na po na mali si Romualdez. Ngayon, dahil ikaw, basta sinabi na ng Romualdez, wala ka ng double checking na ginagawa, okay na yan sa'yo, no? Basta pag sinabi ng Marcos, pag sinabi ng Romualdez, ano na yan kay Abe? Yan na ang katotohanan niya. Pwede ka mag-research para hindi ka tumatandang paurong. Yan lang ang payo ko sa'yo. Kasi sayang naman ang pinuhunan sa'yo ng SMNI, di ba? Na kilala ka dahil sa SMNI, tapos ngayon, sinisira mo pangalan mo dahil wala kang kakayahang mag-research ng sarili. Ayan. Okay. M. Aquino, thank you very much. Boss Baz, I love you. Lagi po ako nanonood at nakikipagkinig sa'yo. Galit na anak ko sa boses mo. Wag naman. Wag naman magalit. Okay, usapin po yung NSC. Lahat po ngayon nagsasalita, lahat ng kakampi ni Marcos, lahat po ng mga media, lahat po ng politiko, kinalimutan muna nila. Alam niyo kung bakit? Dehin bokike muna tayo hanggang kasi ayaw nilang silaban pa yung ano ng iglesia. Ayaw na nilang silaban kasi alam naman natin na hindi po si Marcos ang nasunod. Si Marcos po ang gusto niya, wag nang sampahan ng impeachment si BP Sara. Alam niyo kung bakit? Kahit po hindi naman siya kagalingan bilang presidente, may experience po siya, no? Na pinalaya sila sa Malacanang, yung pamilya niya. Kaya aware na aware siya na yung mga nagtitrigger sa tao para magalit, alam niya po yan. Alam po yan ni Pangulong Marcos sa experience nila nung pinalaya sila nung EDSA Revolution, no? Alam nila na may nagtitrigger sa mga tao para magalit.
at tansya niya, itong impeachment kay BP Sara, walang magagawang pabor para sa presidency niya. Ano nga naman magagawang pabor niyan? Ibig bang sabihin, pagka halimbawa natanggal niya yung vice president, anong mahita ng pagiging presidente niya? Tatalino ba siya overnight? Nawala yung vice president, bigla ba siyang gagaling? Hindi po. Pero pag ang tao nanood, yan kasi yung problema eh. Experience natin yan sa EDSA 2 eh. Nanonood lahat ng tao. O yung mga mahilig sa politika, nanonood nung impeachment. Gabing-gabi na yun eh. Tapos hindi nila pinabuksan yung isang kahon. Akala nila may ebidensya, wala namang palang laman. Nagalit yung mga tao. Nag-walk out yung mga prosecutor. Nagkaroon ng EDSA 2. Yan yung tinitignan ni Marcos na baka mag-trigger ng panibagong EDSA kung isasalang mo si BP Sara. Kung isasalang mo si BP Sara at nakita ng mga tao na yung mga judges na senador ay pumapabor, no? Sa pagtatanggal kay BP Sara kahit na yung mga ebidensya ay pabor kay BP Sara, magwawala yung mga tao. Yun yung iniiwasan nito ni Marcos dahil sa kanilang karanasan ng EDSA. Ngayon, dahil yung nagpupush niyan, walang mawawala sa kanya, hindi naman siya presidente ngayon. Baka may chance siya maging presidente pag napalaya sa pagiging vice president si Sara Duterte. Dahil pwede siyang maging vice president. At pag vice president na yan, ang dali pong kasuhan ng impeachment to si Marcos eh. Yung mga paglilipat nila ng pondo, no? Yung pagtatanggal nila ng pondo sa PhilHealth, no? Bawal po 'yun. Wala pong sinabi na yung pondo ng PhilHealth ay pwede mong gamitin na pang-ayuda. Wala pong sinabi na yung pondo ng PhilHealth ay pwede mong gamitin sa ibang bagay. O kaya po dehin bokiki sila ngayon. Pero kinakailangan tirahin si BP Sara eh. Kaya ang atake nila, yung walang kamatayang confidential fund na wala nang nakikinig, umaatake pa rin po sila sa confidential fund. Wala na nga lang nagpipick up kahit media. O tsaka to, na si BP Sara ay irrelevant at binibigyan na lang ng kahulugan na walang silbi. Yan na lang sinasabi ng mga fans club ni BBM. Pero maganda po itong nabasa ko rito sa X. That irrelevant vice president is the reason your president holds his position. He would have not gotten it without her. Ganda, no? Sampal to kay Bersamin. Bersamin, yung sinasabi mong irrelevant na vice president, iyan ang dahilan kung bakit nasa posisyon, no? Ang yung amo mo na si Marcos. Kung wala, kung tumakbong presidente yan, wala na yung amo mo, wala ka na rin ngayon dyan sa posisyon mo. Ang dami talaga ng hinayang, no? Hanggang ngayon po, masakit man pong pakinggan. Pero si BP Sara na-realize niya rin yan. Kaya nga panay ang sorry niya. Di ba? Panay ang sorry niya sa mga KOJC. Kasi hindi ang first casualty si Pastor, si BP Sara ang second casualty. Sa pagpapaupo sa pagpapaupo nila sa pamilyang ito. Grabe, no? Grabe tong pamilya na to. Mayroon nakapagsabi sa akin na magaling na tao na yun karapat dapat na maging pinuno ng Pilipinas eh. Nihalimbawa niya tong pamilyang Marcos
Romualdez Araneta sa mga akyat bahay. Maalala niya 'to 'pag narinig niya 'to, eh. Sabi niya, yung pamilyang Marcos daw parang akyat bahay. Yung akyat bahay na nagising kayo, tapos iginapos kayo, tapos bukod sa nilooban na kayo, kumain pa. Inihian pa yung mga refrigerator nyo matapos kumain. Meron kang anak na dalaginding, inano pa, no? Binaboy pa, minolestya pa bago umalis. Yun, ganyan na niya inihalin tulad itong pamilya na ito. Alam mo yun, kung hindi dahil sa mga Duterte, hindi talaga kayo nakapwesto. Sa totoo po, dekada na halos wala po sila sa national level. Dekada po. Dahil ang lakas-lakas, takot lahat sa mga dilawan. Lahat po. Lahat po ng mga politiko takot sa mga dilawan. Hindi, wala, ano po katunayan? Natakot po ang lahat ng politiko. Lahat na naging presidente may takot po sa mga dilawan. Alam nyo kung ano po patunay? Hindi nga nila maipalibing yung tatay nito ni Marcos. Eh. Si Duterte lang po. Si Aimee na mismo, no? Sa bibig na mismo na manggang si Aimee. Na talagang dahilan ng talagang Aimee na to ang manggang-mangga eh. Sa bibig na mismo ni Aimee. Kung hindi dahil sa Duterte, hindi makakabalik ang Marcos sa Malacanang. Dahil ang ginawa ng Duterte na hindi nyo na nire-recognize ngayon, dinurog ng mga Duterte yung mga kalaban yung dilawan. Lahat na naging Pangulo, walang naglakas loob dahil sa takot sa mga dilawan na ipalibing yung tatay mo. Alam niyo yun? Kaya ang sama-sama ng loob ng mga tunay na maka-Duterte. Ang sama-sama talaga ng loob. Di kami after dyan sa mga lintik na mga labanan na walang katotoran na yan, mga double agent na labanan. Alam mo, chismis lang po yan. Sa bagay, mga babae ang involved dyan at mga bading. Pero yung mga tunay na Duterte, wala kaming pakialam dyan. Yung galit namin kumukulo eh. Totoo yun, wala kayo. Hindi kayo makakabalik sa Malacanang kung di. Ngayon, bilang ganti, ito pinakamalapit eh. Bilang ganti, usigin ninyo yung mag-amang Duterte. Dayok-yokin nyo. Siraan ninyo na walang ginawang matino. Putya, highest. Pinakamataas na boto. Pinakamataas na boto na ibinigay sa lahat ng eleksyon na naganap sa buong Pilipinas. Ang may pinakamaraming natanggap na boto, yung anak ng Duterte. Tapos sasabihin nyo ngayon na yung mga Duterte, demonyo. Yung mga Duterte, walang ginawa nung panahon nila. Yung anak sa tingin nyo, tatanggap yan ng pinakamataas na boto kung ang mga Duterte ay sinusukan ng mga tao. Eh di sana lahat ng mga quadcom leading ngayon sa lahat ng mga tignan nyo kung totoo na yung mga Duterte sinusukan ng mamamayan, eh di sana lahat ng quadcom tumakbo lahat ngayon ng senador. Huwag nyo sabihin yung mga congressman walang ambisyong mag-senador yan. Kaya kayo hindi makatakbong senador dahil baka congressman hindi na kayo manalo. Kung totoo kayo na popular, kung totoo kayo na ikinasikat ninyo yung pagbanat sa mga Duterte, sumikat kayo. Pero kabaliktaran, sumikat kayo dahil kinamumuhian kayo. Oo. Anong wag mong sabihin? Sinasabi ko, sabi niya.
Wag mong sabihin na kung walang Duterte di sila makakablik, booking ng amo mo. Oo, sinasabi ko. Hindi nga ako nagsabi. Marcos mismo nagsabi, si Aimee Marcos mismo. Alam niyo kayo mahilig kayo magbago ng ano eh. Magbago kayo ng mga gusto niyong baguhin yung kasaysayan ng Pilipinas eh. Gusto niyo nga sabihin na pinakawalang hiyang pangulo si Duterte. Bakit siya mahal na mahal? Bakit pinakamataas siya sa lahat ng rating? Hindi naabot ng amo mo yung rating ni Duterte. Kayo lang naman naninira ngayon eh. Panahon ni Duterte, sinisiraan din niya ng mga dilawan. Ano nangyari sa dilawan? Durog. Durog ang mga dilawan. Huwag niyo sabihin, lahat kayo paninisi. Ang alam niyo lang paninisi. Huwag kong sabihin, sinasabi ko. Dahil yan ang totoo. Kala nyo masayang-masaya kayo pag nag-vice president? Halimbawa, pag nag-vice president si Martin, masayang-masaya kayo? Baka hindi tumagal yung amo nyo. Kay Martin, pag yan na vice president, lahat sinisisi nyo. Utang ngayon. Sinisita si Marcos. Bakit sinisita si Marcos? Ang lakas mangutang. Alam nyo ba ginagawa ni Marcos? No? Ang lakas mangutang. Bakit malakas mangutang? Bakit kakaiba si Marcos? Ang dami ng binenta eh. Malakas pa ring mangutang. Dadaig niya po, yung rate po ng pangungutang ni Marcos, daig niya po lahat ng Pangulo ng Pilipinas. Pangalawa po sa rate ng malakas mangutang si Duterte. Ano po pagkakaiba ni Duterte at ni Marcos? Si Duterte po, may build. May proyekto po si Duterte na nakikita natin. Si Marcos wala. Ito po bago. Sabi na sa inyo, may bago pa tayong matutuklasan. Alam nyo po ba na binawasan po nila, di ba, yung DOTR, Department of Transportation. Kaya po, yung bawas po niyan, itutuloy mo na lang yung subway. Mukhang malabo pa pong matuloy. Akala natin, makakakita na tayo ng subway bago matapos tong termino ni Marcos. Kasi hindi naman sa kanya nagsimula yan. Itutuloy niya na lang. Oh. Naiutang na yan ni Duterte. May budget na yan. Tutumbasan mo lang kasi yung may paggagamitan ka pa niyan. Yung, hindi na po sagot ng Japan, ng JICA yung mga pagbili ng mga anong tawag dyan, yung mga right of way ng mga estasyon ng mga subway. Ang sagot lang ng Japan, yung subway mismo. Pero yung sa mga estasyon, bibili nyo yung lupa ng estasyon, atin na yan, sagot na natin yan. Tinanggalan mo ng pondo eh. Dinala mo sa mga DPWH eh. Hindi pala ikaw. Yung tunay na nasusunod sa budget. Si Martin. Tinanggalan ni Martin ng pondo eh. Nakapalag ka ba? Wala. Wala po. Okay. Punta pa po tayo dito sa iba. Katulad niyan, Duterte leaves Marcos with 12.79 trillion debt pile. Inuulit-ulit nila. Kita mo, iniwanan siya ni Duterte ng 12.79 trillion. Magkano na utang natin ngayon? 15.8 trillion na. 2 taon at kalahati pa lang si Marcos. Ilan na nadagdag? 3 trillion na. Walang pandemya, walang proyekto. Walang pandemya, walang proyekto.
3 trilyon na nadagdag sa utang natin. Kay Duterte, ang nautang niya, buong 6 years niya, 7 trilyon. Kay Marcos, 2 taon at kalahati pa lang, 3 trilyon na ang nadagdag sa utang. Nagbenta pa yan. Nagbenta ng ginto. Pinagmamalaki pa ni Ralph Recto. Malaki ang kinita natin. Pinakamalaki ang kinita natin na non-tax. Paano hindi kikita? Binenta nyo yung NAIA. Nag-privatize kayo ng NAIA operation. Operation lang pala. Ha? Nagbenta kayo ng mga lupain. Nagbenta kayo ng mga properties. Nagbenta kayo ng ginto. Tinaasan ninyo yung collection sa mga GOCC, Government Owned and Controlled Corporations. Nagtaas kayo. Dating 50% lang kinokolekta nung panahon ni Duterte. Ngayon, ginawa nyo 75%. Lalaki talaga yung kita. Pero kita ba tawag doon? Ibang klase mag-isip to si Recto. Nagbenta ka na ng ari-arian, kita pa tawag. Sa pangkaraniwan tao po, pag nagbebenta na ng ari-arian, putya, palubog na. Ang ibig sabihin po ng malaking kinikita, no? Huwag mo ipagmalaki Recto kasi hindi kami ututo. Hindi kami katulad ni Mike Abe. No? Malaki pala kinikita natin. Bakit bilyon-bilyon? Bakit ang laki pa rin ng inuutang? Oh, 'di ba? Yan po ang katunayan. No? Yan po ang katunayan na hindi totoo yung sinasabi mo na kumikita tayo ng malaki. Kung kumikita tayo ng malaki, dapat nakakabayad tayo ng utang at hindi tayo nakakadagdag. Lalo na kung walang pandemya at wala ka namang proyekto. Ibig sabihin, peke yung mga description mo ng pinakamalaki kinita. Pinakamarami tayong binenta. Pinakamarami tayong kinuha sa mga pag-aari ng gobyerno. Ewan ko kung hindi magsipaglubugan yung mga bangko natin. Pumasok na nga yung IMF, katunayan po na kinakabahan na sila. Kinakabahan na sa kalagayan ng Pilipinas. Pumasok na yung IMF. Pumapasok lang po yung IMF. Pag yung tingin nila, puta maraming utang to. Baka hindi na to makabayad. Kay Duterte po, hindi nyo po narinig. Hindi nyo po narinig. Ha? Na pumasok dito yung IMF. Wala po. Bakit? Hindi naman nangangamba na makakabayad tayo at hindi. Ang galing sa report ni Recto, yo. Pinakamalaking kinita ng bansa ngayon. Saan kumita? Yung pala, pag sinuri mo yung kinita, yung mga binenta natin, ipinasok niya sa kinita. Puta. Nagbenta ka na nga ng ari-arian, na pinagmalaki mo pa. Kay Pangulong Duterte, pandemya, oh.